Itaga ninyo ito sa puso ninyo. For as long as I am the President, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Ako ang mapakulong sa para sa bayang Pilipinas. Tama? Dating itinaas ni Pangulong Duterte ang dignidad ng ating mga kapulisan. Dinoble ang sweldo. Alam nyo, kaya dinoble ni Pangulong Duterte ang sweldo ng mga pulis. Kasi, sabi niya, lulong kayo sa loan. Loan kayo ng loan. Ang dami nyong babae. Wala naman kayong pera. Kaya nangyayari, maglo-loan kayo na maglo-loan. Pag nag-loan na nag-loan, walang sasahurin ilang taon. Ang gagawin ng pulis, mangungurako, mangungotong. Ang ginawa ni Pangulong Duterte para hindi na kayo mag-loan, dadagdagan natin yung sweldo ninyo. Saya-saya natin nun. Nagtrabaho talaga yung mga pulis. Aso kayo? Oo, matapos yun. Nung naging presidente, ito si Pangulo, Diyos ko po. Tingnan nyo ang ginawa nila sa mga kapulisan natin. Natatandaan nyo ba yung 16-day KOJC? Pwede pumasok dito kung gusto niyo. Ginamit nila yung mga kapulisan para kubkubin yung simbahan, banal na dako UPI tayo. ng Kingdom of Jesus Christ. Ginamit nila yung mga kapulisan para lumabag sa batas. Yung mga pulis dapat sumusunod sa batas yan eh. Pero yung mga pulis ay kinakasangkapan nila para lumabag sa batas. Pumunta sila doon gamit ang warrant of arrest ng isang tao na hindi naman taga doon. Tapos 16 days sila na nagstay doon sa loob. Tama ba yun? Mali, wala sa batas. Tama? Hindi naman natin siguro kailangang maging mga abogado lahat para maintindihan natin yan. Diba? Nakita ninyo, last year, ito, ikukwento ko lang, totoo to last year, nandoon kami nila Dabawenyo PH, nandoon kami sa Davao. Noong mga panahon na papasukin at pinasok nila yung Kingdom of Jesus Christ. Isang banal na dako, kahit anong relihiyon mo, kahit anong simbahan mo, ang isang banal na dako, hindi mo dapat pwedeng babuyin yan. Kaya Katoliko ka, kaya Muslim ka, basta importante yung isang banal na dako, hindi mo pwedeng babuyin. Yung ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ, binaboy nila yun sa loob ng 16 na araw. That same month, nagsabi si Pangulong Duterte, Pangulong Marcos, siya ang nagbulgar. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala ako na nagbulgar. Panginoon, bakit? Dahil yung lakas ng ulan na yun ang nagpabaha sa Pilipinas ng tubig at ng basura, doon tayo nagsimulang naghanap. Doon tayo nagsimulang magtanong. Nasaan yung flood control? 5,500. Nalaman natin, 1.6 billion per day daw yung ginagastos nila sa flood control. Ang laking pera nun. 1.6 billion per day. Magkano binibigay nila sa Cebu? 5,000. Pagka medyo damaged. Tapos, 15,000. Yun lang yung pinamimigay nila. So, ito ang ginagawa natin. Nagre-reklamo tayo. Ito yung mga reklamo natin na gusto nating marinig nilang lahat. Hindi tayo nandito para sabihin, magsilayos na kayo dyan. Kasi ako sana na presidente. Marami sa inyo nagagalit eh. Tigas ng ulo ni Inday. Kung tumakbo sana siya, presidente. Sa tingin ninyo sa mga demonyo na yan, kung presidente si Inday Sara ngayon, pina-i-impeach na nila yan. Vice President pa lang, pina-impeach na nila eh. Lalo na kung presidente yan, ipa-i-impeach nila yan. 3 taon lang yan maninilbihan. Vice President si Bongbong Marcos halimbawa, anong mangyayari sa bayang Pilipinas? Kung 9 years siyang mamumuno sa Pilipinas, 3 taon pa nga lang, pinahirapan na tayong lahat eh. 9 years pa kaya. So yung hindi pagtakbo ni Inday Sara is a blessing in disguise. It is a blessing in disguise. Marunong talaga ang Diyos. Alam ng Diyos na kailangan niyong matuto. Kailangan nating matuto sa mga ibinuboto natin. Hindi na si Pangulong Marcos dahil kay Inday Sara Duterte. Ngayon ito, mga bossing,
Gusto ko lang ipaintindi sa inyo kung gaano ka-traitor itong gobyerno to bago tayo mamaalam. Trad lahat. Pangalawang kinraidor niya, ang mga Duterte, pinalibing yung tatay niya, si Pangulong Duterte, nasa Hague ngayon. Anong pakiramdam kaya ni Pangulong Marcos na nagpupunta siya sa libingan ng kanyang tatay tuwing November 1, habang si Pangulong Duterte na taon-taon nagpupunta sa libingan ng mga magulang niya, eh hindi nakapunta ngayon taon sa libingan ng mga magulang niya. Matigas ang mukha, ano? Walang ano, no? Hindi niya siguro na iisip, ano? Gaano ka walang utang na loob? Gaano ka walang utang na loob? Si Pastor Apollo Kibuloy nakatulong, ang SMNI nakatulong. Noong mga panahon na yung mga mainstream media binababoy siya. Sino ang tumulong sa kanya? SMNI. Ngayon, ang SMNI wala pang prangkisa ulit. Una nilang tinrabaho ang SMNI. Nauna nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy. Malaki ang naitulong, tinarantado, tinraidor pa. Sino ang kanyang sumunod na tinraidor? Si VP Sara. Matapos kay VP Sara, sino yung sumunod na tinraidor niya? O eto, yung meron ngayon bago. Si Lucas Bersamin. Nagbitiw daw. Pero alam naman natin na hindi naman talaga nagbitiw yan. Di ba? So ganyan, katraidor yung mga yan. Walang gagawing matino sa Pilipinas yung mga yan. Ngayon, hindi tayo nananawagan na ano sila, na umalis sila sa posisyon, at least man lang yung susunod na 2.5 taon, eh ayusin na nila. Kung pwede lang, lahat ng corruption sa Pilipinas, solusyonan na nila. Kung pwede lang, magserbisyo na sila. Mayaman na sila masyado, hindi nyo na madadalayan sa kabilang buhay ang mga kayamanan ninyo. Kaya sana, itigil na po natin yung korupsyon. Sana makulong yung mga dapat makulong. Tsaka sana makaahon na Pilipinas. Maraming salamat, marami kong magsasalita. Mga 5 araw yung hinanda kong speech eh. Pero okay na to. Manood na lang kayo ng vlog ko. Doon ko na sasabihin yung iba. Maraming salamat, magandang gabi po. Maraming pong salamat, Boss Dada! Thank you po. Okay, mga kaibigan, andito tayo sa Quezon City, pero tayo din ang bumuboses sa Visayas at Mindanao. Ngayon mga kaibigan, panoorin natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Visayas. Panoorin po natin to. Let's watch this. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyong ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang bayan mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. 11 years na. Siguro, pertingin ka po sa kalamtanan po sa Yan. Mamatay kayo lahat. We can say it's God's wrath, no? It's a human spontaneous error. From time to time, may mga baka. Nagkaanam di siya, nagka-deteriorate na, di ba? And gagawin. Pasita ng malaki, ang binigay, maliit lang. Sana, gawin nga yung tamang malalakad. Natakot sila sa Diyos. Isipin nila na tao din sila. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na
And now our special guest tonight from ABS-CBN, two-time grand finalist in Showtime Pinasikat and 21 segments, blogger, social media influencer, and content creator. Comedian, 1 million views and followers in YouTube, Facebook, and TikTok. Impersonator of King of Philippine Movies, FPJ, and Romy Diaz. Nagpasaya sa libong Pilipino ng panahon ng pandemya hanggang ngayon. Mga kaibigan, mga kababayan, Erwin Siar, a.k.a. The King! Palakpakan naman po! The King? Yeah!